tears of crimson, God wrote His love on a hillside so long, long ago. For you and for me, Jesus died, and love's greatest story was told. I love you, I love you. That's what Calvary said. I love you, I love you, I love you, written in red, down through the ages, God wrote His love with the same hands that suffered and bled, giving all He had to give, a message so easily read. I love you, I love you. That's what Calvary said. I love you, I love you, I love you, written and read. I love you, I love you. That's what Calvary said. I love you, I love you, I love you, written and read. I love you, written in red. I love you. Maayong hapon sa tanan. Pasalamat na sa Ginoo mga kaigsunan. Nang gugma sa Dios written in red. Nindot kayong pag-istorya sa Ginoo sa iyang gugma ba? No? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Maunay gugma sinulat sa pula nga dugo. Hallelujah. All right. So this afternoon, we will continue to study sa ato ang gisugdan kagahapon, and still in our series Discipleship A to Z, and this is question number 7. Ikapito na ni nga series sa ato ang question. So, ang question nga atong tubagon mga kaigsunan sa pagpadayon is homosexuality a trait of birth or a sinful perversion? This is part number 2. Da ba ni? Inborn ba ni? O perversion ang nahitabo sa usa ka bata? Nganong na may bayot, unya atong nakatunan mga kaigsunan, nga posible makita na to sugod pa sa pagkabata. Hantod sila nagdako. Pero I don't believe mga kaigsuon nga naay infant nga bayot. I do not believe nga naay infant nga tumboy. It is the perversion. Mo'y naka-change nila.
Depende sila nakita sa surroundings nila. Kana inyong mga anak, pabantayan na inyong bayot, nya laki na, huwata. Huwata. Na, inyong pabantayan og tumboy, ang inyong anak, nga babay, huwata. Di ba ang resulta ana, tumboy sad. Perversion, manggod ni siya. Dili ni siya gyud ingon nga inborn, mga kaigsunan. So, kagahapon, ang atong gisgutan is from the Old Testament. Now, this afternoon, mga ison, ang atong isgutan, makita na to sa New Testament lang nga mga verses. So, nailay mga terminology nga gigamit sa Bible, kabahin sa pag-ila sa homosexual nga tao. Okay? So, sa atong pagpadayon, mag-ampo ta mga kaigsunan because this message is very hard. Very hard for those who are involved in this situation. Kaya di na sila gusto nga hisgutan No, pasalamat ta, wala na to dire ingon ana. Magampo ta, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless each and every one with wisdom. Help us to understand your message from the heart, O Lord. And I pray, dear God, that you allow me to preach your word with boldness and with power. I pray also, dear God, nga mahimo ning blessing sa mga makadungog ni ini nga nabiktima ani nga klase nga perversion nga gibuhat sa yawa, Lord, sa creation nimo. And salamat kay Lord sa mga katawhan nimo nga naa karon sa church and even katong naa sa online. I pray that you bless them, help them to understand the message of God, that they may be able also to help katong mga na-involved ni ini nga problema. Thank you, Lord, and may you be with us and bless us, dear Father, with your blessing. Cover us with your precious blood as we listen to your message. And for your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, doon ay upat gihapon kanang atong isgutan this afternoon, kabahin sa pagtubag ani nga pangutana, inborn ba ni ang homosexuality or perversion? Okay? Number 1, nga atong isgutan is, homosexuality is against nature. Homosexuality is against nature. So meaning, wag siya labot sa natural nga paagi sa pag-create sa Ginoo nato. Wag siya labot. Kaya natural is inig-anak nimo, kung ang imo anak lalaki, lalaki siya. Kung imo anak babae, wag kay imong anak bayot. Usa may hinilakan sa bayot. Di ba? Mubaog ba? Huwag kasi labot sa nature. No? Atong basahon ang Romans chapter 1. Romans chapter 1, mga kaigsunan. Gipamatuod sa Romans chapter 1 na kini nga klase nga perversion. In verse number 26 sa katapusan nga bahin, sa verse number 26. Ingon sa Bible, for even their women did change the natural use into that which is against nature. So kung nahimo siyang tomboy or nahimo siyang bayot, that is against nature. Dili na natural. So dili pwede nga tawgon nimo inborn man na bayot man na daan sugad pagkabata. Why inborn nga bayot lagi? Walay inborn nga tumboy. Na ay nahitabo ana sa pag-raise sa mga ginikanan ana, tingali na sila nakita o tingali na sila influence nga nakuha mga igsoon nga ingon ani nya ningon pagkaliwat. That is against nature. So klaro kaayo nga wala siya kalabutan sa creation sa Ginoo. Because God never makes mistake. He created man and woman. Lalaki ra ug babayi. Kung naguba ang iyang pagkalalaki, dili na iyas Ginoo. Kung naguba ang iyang pagkababayi, kay mo naglinaki siya, dili na creation sa Ginoo. That is against nature. Ang gisulti sa Bible, klaro kayo mga kaigsunan. Gibiyaan nila ang natural use of a woman. Gibiyaan nila ang natural use of a man. That is against nature. Are you listening? So mo na nga, dili siya pwede, tawgon nato nga inborn or sa tiyan pa lang bayot na.
Walay science nga maka-explain ana. No? That is totally opposite og unsay gisulti sa Bible nga God created man and woman. Man and woman. Mao na sa balaod ang nakasuwat ra gyud male, female. Asa man diha ang wala ila tawag sila ko she-male. Ang karon ang kuana kanang bag-o nga generation transformer na. Kay nagpausab naman gyud. Nagpausab na gyud sa ilang gender. So they transform from a woman to a man, from a man to a woman. That is craziness. Hinimo na gyud na sa tao, that is totally perversion mga igsoon. Amen? So, klaro ang gisulti sa Bible, even their woman did change the natural use into that which is against nature. Wa nasubay sa kabubuton sa Ginoo. So nga muhimo man ang Ginoo og usa ka binuhat nga alkontra sa iyahang kabubuton. It must be the working of the devil who wanted to destroy the creation of God. Kaysa una pa na siya nga gusto magsamok-samok, gusto siya mupuli, mulabaw pa sa atong Creator. Amen? Kanang gubata, mga kaigsunan, kanang gubat sa kalibutan, awa na, hinungaw na lang na. Ang tinuod nga na'y gubat gyud ang atong Ginoo og si Satanas. Na at the end of this line, mga igsoon, makita na to nga sila mo'y kanang nagubat. War of Armageddon. Sila mo'y katapuson magubat. Kaning gubat sa kalibutan na maupawan na. Laliman kang gubat, gikan sa langit, unya, bilis yuta. Asa ka na? Nya kuan kay kuyo kay mga tao nga gubat ron sa kuan, gubat ron maupawan na tanan. Na gusto mo kita gubat? Wata kay makita kinung gubat. Kuyawa na gubata tanaw no? Nga ang mga angel, mga sundalo sa langit, mga kaisunan mo na magpanon na hala padung sa kalibutan niya. Ang mga missile o guban pa nga mga high-tech nga mga armas sa kalibutan, igsoon, nakatutok dito sa ibabaw. Hindi makaabot. Mubalik. di kaabot. Nibalik man. Paita. Wag gyud kuan ni ang tawo basta mawa ka sa imuhang kaugalingong hunahuna, you will change what is called nature. And you do not care what the Bible says because the Bible speaks about nature, natural nga mga panghitabo sa kinabuhi. Original nga mga panghitabo. Not perverted book. Mao na daghan na kay mga libro gisuwat, mga kaigsunan nga dapat i-accept nato kay hinimo nas Ginoo. Ay mong pakawaw oy. Hinimo sa Ginoo gutaon. Kay hinimo sa Ginoo nang perverted man na. God never makes mistake. Pero angay ba nato silang kalagutan? Dili pod. Ay laging na Ginoo gahimo ninyo. Di ba? Dili ang Ginoo gahimo ana. That is the perversion of the enemy, the devil. Di sa nato sila mabasol kay kanang naaman sa ilang kasing-kasing. Dili man sila giigo sa yawa sa ilahang inner man. Mao na ang problema. Ikaduha mga kaigsunan about homosexuality. Homosexuality is vile affection and burning lust. Vile affection. Unsa pasabot na ng vile affections? Hugaw nga mga pagbati. Hugaw nga mga pagbati. Di ba maminaw ka na nila mga igsoon? Luod kayo paminawon? Na sila ilang kalibutan. They wanted to create their own. So, luoy mga igsoon, kung ato tanawon gyud luoy kaayo because nanam gyud judgment ang Ginoo anang klase nga mga perversion.
Naanay judgment ang Ginoo. Now let's go back to Romans chapter 1. Romans chapter 1. 26 una nga bahin og sa 27 nga una nga bahin. The Bible says, "For this cause God gave them up unto vile affections." So, kana nga klase nga perversion gi-give up na sa Ginoo. So, buot pasabot mga kaigsunan, ang Bible nag-ingon na daan, wa gyud kalihukan ang Ginoo bahin ana nga perversion. Hands up ang Ginoo, I did not do that. I never created that kind of a person. Pero gi-give up sila sa Ginoo ana nga klase nga panginabuhi mga kaigsunan, which is called vile affections. Mga hugaw nga pagbati. Amen? Maunay kanang og sa kuan pa edge kintahay nila sa mga homosexual. Mudatong sila sa mga men, ang mga laki. Mao na nga naay mga laki pud ipuli nila ang ilang mga girlfriend or ila asawa ngadto sa bading. Kay ngano man di naman siya mo trabaho, ang bading may mo trabaho. Mo sa na klase mga laki, mga kaigsunan nga di angay pasanayon. Di ba no? Di angay pasanayon, labaw pa na sa mga homosexual. Kanang klase mga tao nga mupatol ana. Pero kasagaran gyud ang bayot gyud may mangidhat. Ang bayot gyud mo kitag motibo. Na may mga homosexual nga buutan. Way problema. Wa may problema batasan mga kaigsunan. But the kind of life, the way of life, mo na diha na sayop. Diha na sayop. Mo nang uban makuan nga, uy, tagaan sa na nato silang chance kay mga buutan biyan na sila. Pero mga kaigsunan, sultian ta mo, honestly, maihap lang buutan anak nila. Kasagaran, defensive na sila. Palaban ba? Palaban. Tungod kay di lagi natural. Problemado na, and it is controlled by the devil. So, unsa may attitude nga mahatag sa yawa sa iyahang mga binuhat o sa iyang mga perversions nga gibuhat sa creation sa Ginoo, paninduton o gubuon. Kilaliman ka na bugal-bugal ana, gihimo sa Ginoong lalaki, unya gidayan-dayanan sa yawa og make-up, unya sanina pambabay, ikaw kuno. Una-una dili ba kita may creator? Masakitan ganita? How much more the creator? Gihimo kang lalaki, gapalda ka. Gihimo kang babae, nagpantalon ka. Naglakaw ka nga murag lalaki. Istorya ka nga murag lalaki. Imbes ang girdle na adire, diri nimo gibutang sa ibabaw. Noon sa girdle, aristihan. Arni man ang girdle sa ibabaw, ibutang. Wag yun, out of nature. Tinakuan sa iyo. Muna di yun siya, dili peaceful nga panginabuhi ba? Vile affections. Mangita yung problema ba? Nga na may kuan, gibuhat ka sa Ginoo sa insakto nga pagbuhat. Pero if we allow the devil to work in our mind, dili man na. Gi-implant sa yawa, sa utok, sa kasing-kasing. Nigawas siya into conduct. But if you are going to accept the word of the Lord, dako kayong tsansa. Amen? Dako kayong tsansa. Now, in 27, una nga bahin mga kaigsunan, ngayon na Bible, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another. Muna, dili lang kay vile affection, burning lust pa jud. Kabantay ka kaning mga tumboy, kunya na sila uyab nga babae, for example, ilugon ganina, labaw pa na sa laki, mupatay na.
And so are the gay. Grabe na sila mo kuan bitaw mo revenge. Mupatay na oy. Una na mga ulitaw na mo uyab niya. Kung man na kay karibal tumboy, ayaw na lang. Bilang na ang araw mo. Kuyaw kina sila. Muna dili nindot ang kanang kinabuhi nga ingon ana igsoon, you are controlled by the devil. There is nothing good in the future. Nothing good. Amen? But they are not enemy. Again, I will keep on telling you, they are not enemy. Who is the enemy here? Satan. They are just a victim. Ang nag-pervert, ang klase nga mga tao, igsoon, is the devil. Wala dili na to biay-biayon ng mga bayot, di na to biay-biayon ng mga tumboy. Dapat kaluy-an na sila kay biktima mga kaigsunan. Nakamo makadungog ini. Wa ko nasuko ninyo, wa ko nalain ninyo. Naluoy ko ninyo. Naluoy ko ninyo. Og kamo po nga mag ingon ana mo, ambot lang ninyo. Ambot lang yun ninyo kung sa inyo nakaon ganong gitugutan ninyo ang yawa nga i-pervert na inyong utok. Dako kayo ng problema, oy. Kanang yung mga transformer. Sakit nga na magpa-opera kag ilong. Kana ba pailisan ni mo imong gender? Wala di ka mo makopya ang iya sa Ginoo nga binuhat. Nganong gubon magyud. That is not perversion, it is destructive thing sa God's creation. Destroying the creation of the Lord. Alright? So, ang homosexual, mga kaigsunan, vile affection, burning lust. Dili mapunggan. Nagdilaab nga pagbati. Di mapunggan. Grabe, makigkamatay yun na. Makigkamatay. Unya, hugaw nga relasyon. Hugaw nga pagbati. Ikatulo, mga ison. Ikatulo. Homosexuality creates bad result. Homosexuality creates bad result. Wag gyud ikadalit nga nindot sa usa ka tawo nga nabiktima. Luoy kayo. Logical nga pagunahuna kung ikaw gay. Siyempre sa atong nasod, di pa magyud gi-honor ang marriage, same-sex marriage. Magkatiguang ka nga bayot. Magkaluod. Lain na tanawon hinoon na ni. Pag ang babae matiguang, natural, makita na to, no? Dili lain tanawon. Pero pag ang bayot may matiguang kalain, yun tanawon. Ambot na lang yun. Di man rin sa pagpanaway, no? Pero laway yun tanawon, oy. Wa pag yung ka nausab nga katiguang na nimo. Luoy yun. Unya, magkatiguang ka nga way kauban nimo kinsa pa may lalaki nga moingon nimo kuyugan ti ka hantod sa hantod. Yan tuyo sa lalaki sa mga gay kwarta naman. Luoy ba no? Kinsa may muunong in town? So kung wala jud kay pamilya, labi na gitakwil ka sa imong pamilya, you will die alone. Mag-inusara ka sa imong kinabuhi. Unay kapait sa mga homosexual people. Romans chapter 1, balik ta. Unya 27 ug 32. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another. Ang gibuhat nila, men with men, working that which is unseemly,
and receiving in themselves that recompense of their error which was met. Oh, tanawa nang sa ubos. Receiving in themselves that recompense of their error which was met. Kaya mo din gikan ang AIDS. Gikan diha. According sa record, mga kaigsunan, bisag asa ka around the world, ang pinakadaghan, mga kaigsunan, nga contributor sa sakit nga AIDS, gikan sa homosexual people. Ang spreader sa AIDS, homosexual. Hello. Muna na gingon sa Bible, recompense of their error. Ug uban pa nga mga klase nga mga mga pagbunal, mga kaigsunan tungod ana nga sipyat. Muna delikado kayo. Pirti ka delikado. Kay naa na daan, gisulti na sa Bible, mga kaigsunan. And in verse number 32, look what the Bible says. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Worthy of death. So, dili lang kay magkasakit ka, angay kang patyon. Luya, no? Wala gisulti sa Bible. Angay patyon. Wala sa Old Testament, ato gisgutan kagahapon, gipalayas gyud. Sa Sodom and Gomorrah, gipatay gyud. Gisunog tibok syudad. Tungod anang homosexuality. And here in the book of Romans, they which commit such things are worthy of death. Hasta tong nag-enjoy anang butanga. So apil to mga lalaki nga nipatol. Ma-imagine mo lalaki mong kauban. Unya nanglakaw mo, nag-date mo, nag-holding hands mo, ana, holding hands ana niya lalaki. Yun, agoy. Okay ra mo? Kaya ninyo? Yan, nanay mga bayotron nga, gwapa pas babay. Na ginatulpo ang asawa, perting kuha na, nakatawa na siya, pero gireklamo na ganyan yung bana, kaya nga ni kuyog sa bayot. Gibiyaan ang asawa kay ni kuyog sa bayot. Pero perting lain na tanawon. Lain mga natumboy og babae magkuyog, tanawon. Pero mas luod ganing laki, eh. Could you imagine you will treat yourselves like husband and wife? Mano ka na yung mga anak, protection na yun na. No? Ya, salig kay ka, kung anak, maton-maton kay na. Sige, pasagdi lang na. Sige, sa'yo kupot. Bayot kay mga kupot na. Di mo ilang dagway, uy. Paminaw mo. Muna yung anak na, kuhan ka na kung anak. Di, lagi kay perversion lagi ni. Pwede mabiktima, bisang kinsa. Grabe ning kuhan ay perversion. Why ilhon? Anybody could be a victim. Because that is the working of the devil. Amen? Pero, dapat mahadlok ta, ana mga igsoon, because worthy of death. Unya, sakit. Di ka mahadlok anang sakit. Recompense to their error. Muna. Ikaupat, mga kaigsuonan. Homosexual can be saved and changed. If they're willing. If they are willing, they can be saved and they can change. Pwede sila mausab. Ang luoy kayo, kaning nag-transform na. Kay magpa-opera na po sila balik. Paita, no? They can be saved.
Muna na ko na mo yung mga kaila, ay mo tambagin lang yun. Ayaw lang yun pa kuan. Ayaw pa convert. Kay basin og maluwas pa ka. Di ba? Klaro kayo. 1 Corinthians chapter 6. Grabe ang mercy sa Ginoo. Kung makita nato unsa iya kasukuan ni klase mga tao sa Old Testament, mga kaigsunan. Pero tan-awa sa panahon sa church age, grasya. Panahon sa grasya, daghan kay mga nausab. Katong gisulti, giisgutan nato kaganinong buntag, nga kung naa kay fruit of the Spirit, there is no law that can stop you. Grabing nausab. Kani usasan ni sa kausaban, mga igsoon, sa church age. Chapter 6, verses 9 to 11. Ingos Bible. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, mao ni, bayot ni, nor abusers of themselves with mankind, kanisad. They are abusers of themselves. Di man ka nang ipaputol, na uban, patapakan, o sana ilang buhaton. Abusers of themselves. Piercing diri, piercing dito. Di ba? Unya, effeminate, kaklaro ana, tanawan ng meaning ana, di ba? Homosexual. Effeminate. Verse number 10. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Kani nga klase nga panginabuhi or klase nga tao, mga igsoon, di na malangit. Matod pa sa Bible, shall not inherit the kingdom of God. Now, then ang good news. And such were some of you. Kasabot mo na? Ang iyang gitudluan, mga believers. Ingon siya, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Grabe, sugang Paul, no? Amen. Di makapalangit ng magbayot-bayot ka. Og tanan nga gisgutan, i-focus lang nato sa effeminate. Kay mo may ato ang topic. Dili gyud sila pwede malangit. Pero ang gisulti ni Apostle Paul, di ba kamo ingon ana mo sa una? Diha mga kaigsuonan nakaangkon og paglaom kaning mga klase nga mga tawo nga na-perverted sa yawa. And that is why it is one of our mission, mga igsoon, as believers, that we could win a homosexual. If you are sincere in telling them about the Word of God, no one of us can change them. But the Bible, according sa Bible, giunsa mapag-change, unsa o mapag-change ani nila, the same way sa atoa. The same way sa atoa. Washed, sanctified, and justified. The same salvation. What you kalainan, mga igsoon? Wala kung gusto ka, ministry na to. Muna to sa Agak Rescue, pwede na to buhatan og department nga ang mission ra gyud. Homosexual. Kasi mo apil, ana nga team. Ang kuyaw ana ini kataod-taod. Wala mo ana naman ang mga team sa okay? Walay spiritual feeding. Walay protection. Halaka, mauna may nagbinabay. Padung magyuta na, mag-rescue ta. Kaya na may mga prostitute, kinahanglan na sila i-rescue. Diba? So, na department, ana, kaya i-master yun mo ba nga, you know how to deal with them. Pero arita sa homosexual, kasi mo apil sa team.
Kanang dako kay pagsalig sa imong pagkalalaki ba nga di ko mausab yun. Kasi mo appeal. First row. Appeal mo? Dili? Wala man? Agoy, nagduda din ni sila. Nagduda ni nga matag. Dili ni sila definite sa ilang pagkalalaki. Naani kahadlok. Di mo pasalig. Di magpabaksin lang mo para na may protection ba? Baksinan mo pulong sa Ginoo. Para di mo matakdan. Mga igsoon, they need to be saved. Nahimo na silang katawanan sa katilingban. Pag mayong ka nga ganahan ta malingaw, di ba? Mga bayot gyud na magpa kanang payaso-payaso. Oh, naa sa mga entertainment, di mawa ang bayot nga naman. Himuon na silang kalingawan. Sa mga salida, sila mo'y mga bunalanan. Yabananag tubig. No? Kulatahunon. Papasanon bisag unsa. Pambakon bisan asa. Luoy kay na ilaha kinabuhi. Para lang mabuhi. They need to be saved. The Bible is telling us this afternoon, mga kaigsunan, they can be cleansed by the blood of the Lamb. They can be sanctified. And they can be justified. The same way sa pagkaluwas nato. Kay sultihan tamo, unsa may kalainan sa sala, sa bayot ug sala nato. At tubangan sa Ginoo. Sala gyapon. Worthy of death. Nga kung wata ni dawat sa Ginoo, impierno ta. That is penalty of sin. Death. But it so happen, nga naluwas man ta. It so happen, nga kita may gibutang sa Ginoo sa buluhaton. And they are part of the mission. Rescuer biya tatanan. Nabutangan lang yung title ni atong ministry nga rescue gyud ta. Nagitay lahi nga kuan ba, lahi nga klase nga ministry kay nahugta nga rescue not only sa ilang soul kundi hasta sad sa ilahang kinabuhi gyud. Mao na kinahanglan ligkas gyud mo anang kinabuhi nga di ka katabang. Kung gusto ka magamit ka sa Ginoo aning simbahan na. Ligkas gyud ka sa mga panginabuhi nga di ka libre. Di ka makatabang kay inafra ang imong sweldo. Daghan ni sila mga igsoon. Unya lisod ni sila i-win, i-convert, kay mas kwartahan man sila kay nimo. Unsa man nihon, maaan ka nga, sige ni siya doon ako ganahan, tingalin siya lang. Payuningon na ni siya Bible, ay type ko, ani niya. Unya, sige ang kagatag, lipay po kang gitagaan kang cellphone. Lipay na, gitagaan kong cellphone, ako disciple ka bayot. Okay mo, ginahina na kanyang palit. Dapat di siya mainggan yung hatag cellphone ni mo, kaya ang imong cellphone di siya ka-afford. Amen. Di siya mainggan yung hatag sanina ni mo, kaya imong sanina in town, piting mahala. Kana kung gusto mo nga mag-mission mo ang mga bayot, you need to dress well. Nga wa siya chance ba nga kuan, unsa may ako ihatag ani niya, wa maglibog siya. Nya gadagag sakyanan nga mas nindot kaysa iya ha. Kinsa mag-mission sa homosexual. Murag nagkanindot na no, nagkanindot na. Ingon ani man igsoon, providean ka sa Ginoo according sa ka-intent sa imong misyon. It is God that will make your life better than others. Who will put your hand in the plow to rescue the children. Mas maiman samtang bata pa dihan na nato sila kuandaan, ma-rescue daan kaysa nahimo ng bayot. Dako na lisod na kayo.
So samtang bata pa niya, nasa daan, kabantay mo si binayot ng mga bata sa daan. Daghan mo pakalimos, bayot. Asa pa na nila nakopya? They're so free. Nya diha palang daan, ato na rescue sila. They can be saved. Our God, ang gugma sa atong Ginoo, mga kaigsuonan, dako kayo. Kayang luwason kini klase mga tawhana. Though in the Old Testament, makita na to ang wrath of God against these people. Pero nakita na to diri sa New Testament, Apostle Paul, mga kaigsuonan, was preaching nga sa iyang ministry, daghang bayot na saved. And we are following his footsteps. Pwede. Pwede. Ato i-review. Review na to. Is homosexuality a trait of birth or a sinful perversion? So, klaro na kayo, sa atong lesson, kagahapon palandaan, klaro na kayo nga it is perversion. It is not a natural birth. Dili siya kanang inborn. No? Nga klase nga problema. Kalihukan sa yawa ni. Kalihukan sa yawa. So una, mga igsoon, upat man ni, una nga itong gisgutan, it is against nature. Klaro kayo nga way kalabutan ang Ginoo. Dibuhat sila against nature. So sa ato pa, unsa may nature? God created man and woman. God did not create homosexual. So that is not God's doing. Amen? Number 2. Ang ilang affection. Hugaw. Vile affection and burning lust. Ang homosexuality. Mura sila gisunog sa ilang kaulag, mga igsoon. Number 3. Na ay resulta kung magpabilin kang homosexual. Bad result. According to the Bible, sickness, recompense sa ilahang error, and death. Worthy of death. Manaluoy kay tanawa ang nasod, mga igsoon, ang nasod nga ni accept ani nga klaseng kinabuhi. Unsa klaseng kinabuhi naa sila? Naagay bugti, mga igsoon. Bad result ang may tabo. Labi na ang mga presidente sa Pilipinas, bayot, agoy, wala. Wala. Number 4. Wow! Homosexual can be saved and changed. Praise the Lord. Kinsa may sugoon sa Ginoo ani? Kinsa sugoon sa Ginoo? Oh, kamo mga babae, kamo mo doon sa bayot, di mo tagdon. Oh, kinahanglan yung mga laki. Sabot-sabot na sila. Challenge. Dayon sa ato lesson ka ganinang buntag, prepare yourself. Prepare yourself. Palig-una ang imong panudlanan, palig-una ang imong spirituhanon nga kinabuhi, palig-una ang imuhang kanang emotional, kanang stability ba sa imong emotion, dapat ready ka. Bago ka mo adtos gubat. Kaya mo magisulti sa Bible, katong wala nagpreparar, wala ni buhat sa kabubuton sa Ginoo. Mo iyang giingnan mga kigsunan sa Bible nga mahiagom gyud. Mahiagom sa silot sa Ginoo laliman ka imbis imo iadto siya sa unbeliever. Ang victory. So this is a problem that can be solved. But we need to make the decision. Okay? Sa sunod na to mga kaigsunan, question often asked, number 8 na ni. Ang sunod na to nga topic nga tubagon is
Does God predestinate people to salvation? Does God predestinate people to salvation? Kita, luwas naman ta. Gitagna na magyudaan sa Ginoo nga maluwas ta? So, muna ito yung sigutan. No, naman tay knowledge about ani, pero kinanglan makatuna na to. Nga gipredestin na bata sa Ginoo. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for the message that you have given us, O God, that you bless each and every one, O Lord, to respond to the message. And I pray, dear God, that this challenge that you have given us, I pray that you help us to be courageous. I know, Lord, that this is not easy. This is hard. But if your word says that they can be saved, they must hear. They must know na ikaw andam nga maluwas nila. And it is our job to preach the gospel to them. Thank you so much, O God. Please bless us with courage and also help us, O God, nga dili mi magpalayo nimo para makaangkon mi sa eksakto nga strength in order to do this ministry, O Lord. Thank you so much for this invitation. I pray that you bless each and every one to come sa pag-respond ni ini nga mensahe nga imong gihatag kanamo, Lord. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. Amen.